In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Good evening po, brothers and sisters in Christ. Good evening, Bishop. Good evening po. Ang topic po natin ngayon ay Mark chapter 9, verses 38 to 40. John said to him, "Teacher, we saw a man casting out demons in your name, and we forbade him, because he was not following us." But Jesus said, "Do not forbid him, for no one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me. For he that is not against us is for us." Insight, Bishop. Oh, ako ba? Ako ba? Hindi ko po alam mo. Hindi ko po alam mo. Ah, akala ko meron po kayo na-assign. Magdadagdag lang po sana ako. Pero sige. Ano ho, meron po akong i-share. Opo, oo. Ano po sa akin ng message, yung parang kailangan pa rin natin ng discernment. Oo. Opo, kasi parang ang example na pwede ko ibigay yung, halimbawa yung mga isang organization na makikipag-ugnayan sa simbahan para magpakain ng mahihirap. Pero itong Opo. organization na to, pinopromote nila ang reproductive health, ang Opo. Oo. abortion. Siguro Opo. kailangan maging matuto rin po tayo mag-discern na hindi porke nag-o-offer ng maganda, igagrab na po natin, parang Opo. ganun. Yun lang po ang share ko. Oo, tama. Oo, importante yan. Oo, ngayon, inaprubahan kanina ng House of Representatives yung third reading yung yung divorce bill. Inaprubahan kanina. Oh. Ganon. So, ayun po nangyari kanina. So, i-lift up natin kay Lord lahat yun. Siguro so habang nag-share po ako mag-share din po kayo kahit na 3 minutes lang, no? Unang-una ang ano to, yung siguro kilala niyo si John, no? Si John kasi si John po nag-observe eh. Siya po yung nagsabi rin kay Jesus nung hindi sila tinanggap sa Samaria. Ano Lord, paulanin ba natin ng apoy? Di ba? Hindi sila tinanggap sa Samaria. Nagalit si John, no? Sabi ni John Lord, paulanin natin ng apoy. Sabi ni Jesus, wag. So, learning moments na kay Jesus kung paano sila mag-approach sa kanilang ministry. Ah, ibig sabihin, nung sa una, pag ni-reject tayo, hindi tayo tinatanggap, huwag ganun na reaction nyo na patayin sila o parusahan ng Diyos na hindi tayo tinanggap. Kundi, lang, tuloy nyo lang ang pag-preach ng Word of God, no? In season or out of season, no? Ayun po yung message nun, no? Hindi po violente ang pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Kasi may mga ibang kasaysayan, no, nasabi nyo nga po, meron din, tutulungan ka lang kapag na-convert ka sa kanilang relihiyon. Nangyayari po yan sa third world. Nung nasa San Martin de Porres Church, nung mahirap na mahirap ang tao nun. Pero dasal kay San Martin, nagkatrabaho na po sila ngayon, na overseas, kaya okay na po buhay doon, hindi na po sila mahirap katulad ng dati, no? Nung panahon na lumalapit sa akin yung iba, nanay, lalo nanay,
No, sabi, umiyak. No, Bishop, ano po lilipat po ako sa ibang sekta kasi para mapaaral yung anak ko. Kasi pag hindi raw ako lumipat, hindi pa paaralin yung anak ko. Pero hindi po ako alis sa Katoliko hanggang matapos lang yung pag-aaral ng mga anak ko. Yung iba naman, Bishop, binigyan kami trabaho, yung driver, pinaarkila yung jeep, kaya lumipat kami sa kanilang relihiyon. Mga iba nasusunugan o nagugutom o ang tinutulungan lang yung kanilang karelihiyon. Eh sabi po ni Pope Benedict, nung buhay pa siya, hindi pwedeng gamitin ang relihiyon, no, para ma-convert mo yung tao. Kasi ang charity, wala pong ano yan, walang sinasakop na ano yan, na relihiyon. Ang charity is for all, just as God's love is for all. Kaya nung lesson nila John, saka ni James, saka ng mga apostles, hindi sila tinatanggap, gusto nilang paulan ng apoy. Sabi ni Jesus, wag, tuloy nyo lang ang preach, parang kaya nagparable siya. Naghasik, mga iba sa pathway, sa iba sa thorns, mga iba sa rock, at sa mga iba ay magandang lupa. Ayun ang word of God, no? Yung ating pamamaraan, no? Ganon. Ito lang yun, si John ngayon, nakita niya ba? May nag-exercise. Hindi natin kagrupo yan, Patigilin natin. Anong konteksto nito? Kasi previously, meron ding yung tatay nung yung anak niya, yung bumubula-bula. Sabi niya kay Jesus, pagalingin mo. Ginawa ni Jesus, tinanggal ang demonyo, nawala. Sabi, nagawa mo, pero hindi nagawa ng apostoles. Sabi ni Jesus, learning moment na naman, have faith. So parang ganito to Kami, apostoles mo, hindi na mapalaya sa mga demonyo. Pero itong taong ito, na hindi ka grupo natin, ginagamit ang pangalan mo, gumagaling sila, mapalaya sa demonyo. Sabi ni Jesus, malay mo yung taong yan nakarinig sa akin at naniwala siya. Maring hindi natin kasama kung maring part sila ng 72 disciples si Jesus So hindi clear, no? Hindi clear sa konteksto. Kasi si Jesus, aside from 12 apostles, meron siyang 72 disciples na pinili. So maaaring yung taong ito, maaaring disipulo din ni Jesus, pero hindi kasama sa inner circle. Kaya maaaring ganun, no? Maaaring ganun. O pwede rin yung taong ito na balitaan lang. Yung name ni Jesus is very powerful. Kaya ginamit niya. Nakita niya, gumagaling yung tao, nakapalaya sa demonyo dahil sa pangalan ni Jesus. Maaring ganun. Hindi tayo clear. Pero mahalaga dito, yung message si Jesus, the power and holiness of His name. Dalawang bagay ko bigyan din. Kasi yung name niya maraming masasabi tayo kasi the name of Jesus, Jesus means God saves. Or Yahweh saves. Ano po ibig sabihin ng Jesus? No? Sa Hebrong salita, Yeshua. No? Tapos sa Greek, ginawang Jesus. Ang ibig sabihin po niyan, Yahweh or God saves. So yung pangalan ni Jesus ay nakakapagligtas. Kaya nga sinabi ni Peter sa Acts 4 verse 12, there is no other name given to man except the name of Jesus for the salvation of man. Wala na ibang pangalan kundi si Jesus. Ngayon, ang practical application nito, mapapansin nyo sa mga libro, sa mga novels, o sa mga movies, o sa mga television, nababastos ang pangalan ni Jesus. Di ba sa mga expression lang? Oh Jesus, Lord, example lang po to, pero hindi ko po gagawin to dahil I should have reverence sa inyong pangalan, no? Pero just to show you yung blasphemy na ginagawa kay Jesus, no? Oh Christ, for Christ's sake, oh Jesus, oh God, mga ganun, no? Ano po yan?
Hindi po tama yan. Tapos mga ibang jokes na tungkol kay Jesus, ay mali po yan. Kaya po sa Eastern Catholic Church, papansin nyo, tuwing binabanggit ng pare ang pangalang Jesus, nagbabaw sila. Sa kanilang mga homily, sa kanilang advice, sa kanilang counseling. Pag na-mention si Jesus, nagbabaw sila. Kasi sinabi ni Jesus sa Philippians 2:11, no? Sinabi ni St. Paul 6-11, uh, in the name of Jesus, every knee shall bend in heaven and under the earth. Ganun ang power ng name ni Jesus for the glory of the Father. Kaya siguro ang practical application natin, hindi ko naman pwedeng suggest sa inyo na yung babanggitin si Jesus, nagbabawo kayo, no? Dahil hindi naman naging practice ng mga Roman Catholics yan. No? Pero sa Eastern Catholics, nagbabawo kami. Minsan naman, pwedeng sa isip mo lang, pag nabanggit si Jesus, sa isip nyo, sabihin nyo, I adore you, Jesus. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I give my life to you, Jesus. Sa isip nyo, pag narinig sa sermon, na sa YouTube, ngayon, babanggit ko si Jesus, out of reverence and adoration sa name ni Jesus, that is a different name from all other names. No, hindi po yung kapatid ng pangalan ko, no? Pangalan kung sino-sino sa atin, no? Yung pangalan ni Jesus, napakaano po niyan. No? Very holy. Kaya meron tayo sa second commandment, di ba? Ano ba yung second commandment? You shall keep my name holy. Thou shalt take my name in vain. Ganun po, kaya yung mga Hudyo po, ito yung mga magbabasa sa Bible, nakita nila yung word na Yahweh, hindi na basahin Yahweh yan. Ang basa nila dyan, Adonai. Kunyari, nabasa nila sa Bible, sa Hebrew Bible, Yahweh. Pag nakita nila Yahweh, pag binasa nila yan, hindi Yahweh mabanggit nila. Mabanggit nila Adonai. Kasi ganun sila karespeto. Kaya naman si Jesus, tinawag niya ang Diyos niya Ama, na-shock sila. Gustong batuhin si Jesus. Blasphemy yan. Tawagin mo yung God, tatay mo. Kasi gusto ni Jesus na totoo yun, very reverence ang natin sa name ni Jesus, sa name ni God. Pero gusto ni Jesus, maging intimate tayo sa Kanya, huwag tayo matakot. Kaya ano po yan, dapat ano po yan nasa balancing act po tayo, no? Na pag binabanggit yung pangalan ni Jesus sa isip natin, Jesus, I love you. Jesus, I adore you. Jesus, I praise you. Jesus, I'm sorry. Sa isip natin yun. At the same time, intimate tayo sa Kanya, intimate, malapit ang kalooban natin sa Kanya. Kasi sabi ni Jesus sa John 16 verse 27, the Father Himself loves you. Kasi gusto ni Jesus maging intimate tayo sa Kanya. Kasi sa intimacy natin kay Jesus, nag-grow tayo, no? Nagiging katulad niya tayo. Kaya si Bishop, si Father Jesse, makikita na niya yung ina-adore niya everyday si Jesus. Kaya yung may isang mother, di ba, na-share ko po sa inyo na viral sa YouTube, si Sister Cecilia na magiging saint na sa Argentina. Siya lang po yung namatay na madring sobrang ngiti. Of course, si Saint Teresa of the Child Jesus nakangiti, no? Dahil siya, sinundusan niya ni Jesus eh. Oo. In the span of I believe in God, sabi ng sister niya, nagbago yung mukha ni Saint Teresa of the Child Jesus. May sakit, naging mukhang healthy siya, nakangiti siya. Siya yung saint na maraming pictures. Kasi mahilig siya magpa-picture eh. Ganun din po siya, si Father Jesse. No? Kaya minsan nalulungkot ako dahil nawala siya. But at the same time, sinasabi ko, naunahan mo kami Handa ka na, nami-miss ka na Jesus. Di ba sinabi ni Jesus sa John 14, I will prepare a place for you. And after I prepare a place for you, I will come back and take you where I am. Ayun po yung death, isang image ng death. That is, Jesus has already prepared a place for us in heaven. And then He comes back para sunduin na tayo. Kaya sabi nga ni St. Augustine, it does not matter the manner of your death. Sabi ng manner of death, pwede ka nasaktan, habang namatay ka, nahihirapan ka,
O maaaring tahimik ka lang. Kasi mga iba, ini-inject ka ng painkiller, tahimik na namatay. O mga iba, painful death. Sabi ni St. Augustine, it doesn't matter the manner of death. Sabi ni St. Augustine, what matters is the state of your soul nung namatay ka. Kung ang soul mo ay na kay Lord, ang tawag dyan ay happy death. Napag-usapan natin, di ba? May tanong sila, bakit tayo nagdadasal na for a happy death? Ano ba ibig sabihin ng happy death? Nagtanong sa akin. Ang ibig sabihin ng happy death, hindi yung namamatay ka, masaya-masaya ka, namamatay ka, o hindi ka nahihirapan. Hindi. Ang happy death, your soul is in the state of grace. Kasi pag namatay ka in the state of grace, you will be with Jesus forever, with God forever, no? Ayun po yung happy death. Kaya we should also, si Saint Joseph, may patron saint ng ng happy death, no? Kaya meron ako sa kanyang devotion, eh. No, sana Saint Joseph, pag mamatay ako, in a state of grace ako. No, happy death yun. Kaya kayo, siguro bago matulog, pray for a happy death. Hindi morbid yun, eh. Kasi patungo lahat tayo ron. Patungo lahat tayo ron, eh. Ang tanong lang, whether we're in a state of grace, no? Ah, sabihin nyo kung merong gusto mag-share, ah. Medyo, inaano ko, medyo, nag-reflect ako ng gusto habang nag-iisip kayo ng sharing, no? Kung so, pwede nyo ko hinto, mag-share kayo, tapos mag-share uli ako, no? Ganon. Bishop, Opo. dalawa po yung concern ko. Opo. Nabanggit nyo kanina yung sinundo na si Saint Therese, di po ba? Opo. Tapos, ako ho'y nakatandaan ko na yung naririnig ko yung pag nagtataas daw ng kamay, sumasama na. At yan ho, na-experience ko yan sa biyanan ko, lalaki. Kami ho nung bilas ko si Cheche, nakahiga si tatay, nagtataas ng kamay. Ginagawa namin ni Cheche, binapaba namin kasi alam namin yung sinasabi na sinusundo na. Tapos, itong tsahin kong namatay nitong nakaraan, noong April, nag, nung nabubuhay yun, nagte-text si nanay na yun daw, ganito, nakaganyan, lawit na lawit daw dun sa kama at nangungunyapit dun sa headboard. Tapos, pag inaayos ni nanay, kumakapit sa kanya, sinasabi niya, Tete, hindi kita makakaya kasi 84 na si nanay Oo. kahapon. So, dalawang pagkakataon na tumawag ng taga roon sa may-amin na inaayos si Chang. So, Opo. alipin na po si Chang, ito lumabas na yung kwento. Nang ibig sabihin daw po noon, ayon sa mga taga roon, si Chang daw sinusundo, ayaw sumama. Mm-mm. Ano ba ang katotohanan dun sa pag nagtataas ang kamay, sinusundo, Oo. yung Oo. gumaganyan, ayaw sumama, ano Oo, ba? hindi po natin yan. Wala pong ganyang particular teachings ng church, no? Pero ganyan din po yung ate ko. Yung panganay, yung sinusundo na siya. Sinasabi pa niya, ayaw pa niya. Kasi gusto pa niya mabuhay, marami siyang plano, eh. Tapos kasi all of a sudden, nag-appear sa kanya, mama ko, papa ko, yung sister ko, yung anak niya namatay, pamangkin ko, nag-appear lahat sa kanya. Sabi niya, ayoko pa. Nagkasalita pa siya nun. Tapos yung by phone, sabi ko sa niya, Carol lang na, surrender mo na, kami nang bahala sa mga naiwan. Tapos ang siya, nabigyan siya although binigyan ko siya ng na absolution, may pare din no, katolikong pare. Dahil COVID yun, kaya hindi ako nakapunta ron, sa Australia. Oh. Binigyan din siya ng at nabigyan siya ng grace siya ng strength. Ah, pero the Lord will ask you, no? The Lord, hindi ko alam mga pick, mga sinyales, no? Kasi walang ganyan teaching, no? Pero alam ko yung yung you are at peace, no? The same with my mother, no? Nung sabi ko unconscious siya, comatose. Tapos bago siya matay, nagkaroon siya ng consciousness, tinignan niya kami lahat. At peace na, at peace, pumikit na. Siguro maraming signs si Lord, no, na hindi natin alam. Pero up to the last moment, God will save you. Ayun po pinakamahalaga. God will do everything to save you. May kwento dyan si Saint Faustina. Si Saint Faustina, may isang lalaki, immortal sin. Ang daming demonyo sa paligid ng kama niya.
Of course, hindi nakita ng tao, nakita na yan, si St. Faustina. Ayaw pang ang ginawa ni dasal sa Divine Mercy Chaplet. Yung lalaki humingi ng tawad kay Lord, tapos namatay na. Meron ka pang attachment sa mundong ito. Halimbawa, marami ka pang gustong responsibility. Ayaw pang mamatay. Kaya sabi ni Lord, pwede na, pwede na. Pero pag sinurrender mo na yon, ano ka na? Oo. Kaya ang pinaka-point dito, up to the last moment, we keep on surrendering our life to Jesus. Kasi ang buhay natin sa mundong ito, we keep on surrendering our life to Jesus. Pag nagkakasala tayo, that is a sign na hindi natin na-surrender ang buhay natin kay Jesus. Kaya we go to confession, sasabi natin, Lord, I surrender my life again to you. So, buhay natin is a series of surrender to Jesus. Maaari nung na-convert tayo, major surrender yon. Ngayon, itong mga araw-araw, itong mga binyalsin natin, ito yung mga maliliit na surrender natin kay Jesus. No? Kaya yung name ni Jesus, aside from reverence, dapat, the name of Jesus is powerful. Di ba sabi ni Jesus, whatever you ask the Father in my name, I will do it. Mga iba, kung pinaggagawa, di mo totoo yan. Lahat, niningi ko, di mo nangyari in the name of Jesus. Ang ibig sabihin, whatever you ask the Father in my name, yung name ko, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ko, hinihingi nyo, bibigyan ng tatayan. So kung ano yung ginagawa ni Jesus, hindi yung kakapritsuhan mo, no? Hindi pa totoo yan. Bakit? Ito hiningi ko, hindi niya binigay. Hindi totoo yan. Hindi. Ang ibig sabihin ng whatever you ask the Father in my name, yung name niya, ibig sabihin, kung anong ginagawa ni Jesus, ginagawa mo, hinihingi mo yung magawa mo. No? The Father will grant that, no? Kaya the name of Jesus is powerful. At the name of Jesus lang, no? Yung the name of Jesus, tanggal yung mga evil things, no? No? Kaya sabi ni Jesus, do not stop him. Do not stop him. Kahit wala siya sa inner circle natin, maaaring hindi siya apostle, maaaring disciple na siya, o maaaring nakapakinig lang siya. Ibig sabihin, sa ating practical namang aplikasyon, di ba, sa parokya o sa prayer group, wala ka sa inner circle. Dapat ang gumagawa lang niya yung mga sa inner circle. Wala kang karapatang gawin yan. Sa parokya, kami una dito eh. Dapat kami masusunod, no? Ayun application yan. Sabi ni Jesus, no, you are gathered in my name at lahat ng nag-work para sa akin sa mission. Kasi mission nila si Jesus eh. Ang mission dito tukol si Jesus kasi ginagamit ang name niya eh. So our mission nakafocus tayo kay Jesus. At lahat tayo instrumento lang niya. Ngayon, maaaring wala ka sa inner circle. Maaaring ordinaryong lay person ka lang, yung tagalinis ka ng pews. Maaaring taga-walis ka lang ng simbahan para malinis. Yung iba may decision making, siya yung pastoral council president o whatever. Hindi, basta ang focus nyo si Jesus, ay yung mahalaga. Lahat ng ginagawa nyo. Di ba sinabi niya dito, di ba? I assure you, sa 41, no? Kung diretso, kasi hanggang 40 lang po tayo eh. 38 to 40. Sa 41 nakalagay yun. I assure you that anyone who gives you a drink of water because you belong to me will certainly receive his reward. So kahit ano pong gawin natin. Halimbawa, sa ating weekly Bible sharing, wala kang ginagawa kundi makinig lang. Okay yan kay Lord. Ayaw mo mag-share eh. Maring nahihiya ka o parang di ka kampante. Pero nakikinig ka kay Lord sa message niya. Okay na yan. Painumin mo nga lang tubig eh. May reward ka na kay Lord. Basta nakafocus lagi tayo kay Jesus. Maring hindi ka nag-share ng katulad ko. O ng katulad na si Sister Emily, Sister Jessica, si Brother Aldrin, Sister Karina, o si Bishop Lito, o si Brother John Paul, o Sister Renita, o si, maraming nakishare na, si G, si Sister Lilian. Maring hindi kayo ganun. Nakikinig lang kayo. Faithful kayo sa pag-attend. Sabi dito, kahit bigyan mo na ng tubig, you will certainly receive your reward. Kasi nakafocus ka kay Jesus. Hindi ako umattend ng prayer meeting na to ng Bible study dahil sa kaibigan ko at Eben. Hindi. Dahil kay Jesus lang, kay Jesus. Kaya parang sinasabi ni Jesus, hindi parang, sinasabi ni Jesus dito, nakafocus kayo sa akin in my name. Gawin nyo yan. Kahit sino yan. Huwag kayo sa title nyo. Huwag sa title nyo. Bishop ako. Pari ako. Parish president ako.
Ako yung leader dito. Hindi. Basta kay Jesus, lahat yan ay you will receive your reward. So si Father Jesse will receive his reward as a priest. Oo. Yung mga Christians will receive their rewards as Christians. You will receive, magbigay ka ng tubig lang. Bigyan mo ng tubig yung tao in the name of Jesus. Oh, may reward ka na. Kasi kapait si Lord eh. Binibigyan ka ng reward. No? Kahit na hindi big time yung ginawa mo, for Jesus lang, okay na yun. Nagluto ka sa bahay para may makain ng pamilya mo. Eh, for Jesus yun eh. May reward ka na. No? Sa verse 41, nakalagay yun eh. Oh, naglaba ka. Namalengke ka. For Jesus, para sa pamilya mo. May reward ka. Ito, tubig nga lang eh. Sumalo ka ng tubig, may reward ka na. Nagbigay ka lang. Ganun yun. Nagbigay ka ng 10 pesos sa pulubi. Okay na yun. You do it for Jesus. Kaya yung the name of Jesus with reverence, no? Pagdasal natin, mga tao minumura, ginagamit ang name ni Jesus. Kaya binawal ang pangalang Jesus. Di ba dati may pangalang Jesus? Kasi pag minumura ng mga magulang at saka ng mga barkada, namumura si Jesus. No? Kaya inaalis na rin yung yung ganong name, no? Pero pwede pa rin tawagin. Dahil si Father Jesse, pangalan niya ni Ramon Jesus eh. Kaya minsan pangalan niya Jess, minsan Mong. Kasi dalawa pangalan niya, Ramon. Parang ako Joseph Nestor ako eh. Minsan Joseph pangalan ko, minsan Nestor, no? Dalawa pangalan ko eh. Ganun po yun, no? So yung name ni Jesus, ako po ako sa misyon, kahit sino po siya, no? Ah, so in my name, you can perform miracles. No, hindi naman siya against sa akin, sabi ni Jesus eh. Yun na, mas maganda ang apostolate natin, pakilala natin kung sino talaga si Jesus. Kasi mga iba din lang mali pagkakilala kay Jesus eh. Halimbawa, mga Mormon, may mali pagkakilala siya kay Jesus. Si Jesus, hindi God. Yung mga ibang grupo, si Jesus pareho lang ama yan eh. Ang Father tsaka si Jesus, isang person lang yan. O mali. Papakilala natin kung sino si Jesus. Pero, we never oppose their work kasi they're doing it for Jesus. Ayun lang inabot ng kanilang kaalaman, ng revelation eh. They will also receive their reward. No, they will also receive their reward eh. Ayun lang inabot nila eh. Tayo, ang duty natin, ipakilala, kaya may topic ako, di ba dyan, nung una, Jesus is God and true man. Nung pinakilala ko kung sino si Jesus, na nireveal ng Bible. Kaya yun po yung duty natin, no? Pinapakilala ko kung sino ang Blessed Trinity sa Sunday, Trinity Sunday. Pinapakilala ko sinong Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinapakilala ko sinong Espiritu Santo, sinong Ama, sino si Jesus. Para yung fullness ng truth makilala ng tao. Pero huwag natin sabihin na dahil wala silang fullness of truth sa impyerno sila, no? Hindi. May reward sila kay Jesus dahil out of their love kay Jesus at ay nakaalaman nila. Naaway pa tayo, no? Naaway pa tayo. Ay nakaalaman nila eh. Kasi sabi ni Jesus, kung sila awayin. Di ba? May topic ako, di ba? Sa 1 Peter 3:15, di ba? Know how to answer, but with gentleness and respect. Di ba? Sinabi ni 1 Peter 3:15, no? Kaya, ayun po yung aking gustong bigyan din dito na, halimbawa, si Jesus, may tinuro ba si Jesus tungkol sa impyerno? Kasi maraming Kristiyano hindi naniwala na may impyerno eh. Mga Jehovah, wala impyerno yan eh. Kaya sa Australia, maraming Pilipino kay Jehovah. Bakit? Wala na pala impyerno eh. Hindi pag namatay kami, wala sa impyerno. Sabi ko, ako delikado yun. Malalaman mo meron doon pag nandoon ka na. Papakilala ko. So si Jesus sa Matthew 25, Jesus speaks of hell. Kaya nagkasalita si Jesus ng hell, para huwag tayo mapunta ron. Minsan sinasabi ko, ang description ni Jesus sa hell, ang hell parang worm that never dies. Parang uod na hindi namamatay. Bili mo na sa katawan mo yan. Uod na hindi namamatay. Di ba may mga pores tayo, skin pores? Puro uod yan. Mabaho, makate. At hindi namamatay. Pinipicture ko sa kanila, yan ang hell.
Sabi ni Jesus sa Isaiah, no? Na anghel it is a fire that does not burn out. Apoy na hindi natutupok. No? Biro mo nakasunog sa bahay kunyari, pas hindi natutupok yan. At alam nyo, duration, eternity. Walang hanggang uod at apoy. At isa pa, this is grinding of teeth, gnashing of teeth. Ginagaya mo yung, parang pinapakita ni Jesus, huwag kayong gagawa ng masama. Huwag kayong gawa ng mortal sin. O kung gumawa kayo ng mortal sin, humingi ng tawad sa akin, papatawarin ko kayo. Patutulungan ko kayo. No? Kaya, yung mga tinuturo, kaya sabi ko sa mga Jehovah doon na Pilipino, naku, sabi ko, malalaman nyo may hell pag nandoon na kayo. Oh. Ganun, no? Sabi ko, fullness of truth, kaya nag-Bible study ako. No? Kahit na ano na rin ako, no, medyo mahina na rin, no? Pinadala ko kay Sister Jessica, no? Yung finding sa puso ko, sa spinal ko. Kaya siguro sabihin ko lang sa kanila, yung bili ni Father Jess, tapos iba na magpapado up, no? Dahil hindi ko na po kaya, eh. Hindi ko na po kaya. Ganun po yun, no? So, ang sinasabi dito, focus kay Jesus. Kahit iba-iba ang taas ng pagkaalam kay Jesus, huwag niyo silang pipigilan. Lalo kung napapagaling ng tao, inner healing, physical healing, nakatanggal ng demonyo, nagkakaroon silang kapayapaan, ng joy sa buhay nila. Kaya, huwag niyo pipigilan. No? You cooperate, no? With each other para my name will be exalted. No? Kaya meron tayong Christ the King Christ. Si Jesus, ang hari ng buong universe. No? Lahat po tayo nagtutulungan para maitaas natin ang pangalan ni Jesus. No? Wala na dyan yung mga envy. Okay po. Oo. Sige, mayroon pang gusto mag-share. Ano po gustong mag-share? Kahit na 3 minutes lang. Oo. Bishop Lito. Si Bishop Lito. Si Aldrin, si Brother Alvin. Oo. Magandang gabi po. Sir po. Ako po, sa akin po, hindi naman po palasak na sa akin yung kasama sa dasal na, Jesus ko, patawarin po kami sa mga sala. Tapos mo kayo sa pincer. Every time na makakaisip po ko ng hindi maganda o makakakita ng lagi kong dinarasal po yun. Talaga pong, lagi ko pong pinaglalabanan. Tapos po, yung pong sinabi niyo po na, sa pagtulog, bago po talaga ako matulog, talaga pong pinagkakatiwala ko po yung buhay ko, pamilya ko, dahil sabi nga ni Father Dave, may karapatan tayo sa ating pagtulog, pero sa pagising, nasa sa Diyos na yun kung magigising pa ho tayo. Kaya every night bago ako matulog, kahit ang oras ko matulog, hindi ko nakakalimutan yung ay pagdasal yung sarili ko, yung mga mahal sa buhay na gabayan mo po kami sa aming pagtulog, isang biyaya ng araw na magigising pa po kami. Saka po sa karanasan ko, marami na ho nakakasalamuhan na talagang yung entitled kung ano yung posisyon nila. Nakakalungkot nga po madalas sa simbahan. Ganun. Yun nga po yung sinasabi ng kaparian namin na Katoliko. Kahit saan naman po simbahan, na kung sino pa yung nasa loob ng simbahan, sila pa yung mga nagtatabol. Sila yung nagtutulak sa tao para lumapit. Anday ko na po encounter noon na sa akin po, basta ang punto de vista ko lagi, yung malinaw po sa akin pinaglilingkuran ko po si Jesus at nagagawa ko po lahat yon sa pangalan ng ating Panginoon, kaya ko ginagawa yun. Kinakausap ko po talaga yung tao. Kung di man po kung may proseso, pinadada ko po sa proseso. Kasi po, minsan po, tayo, yung mga gustong pumasok sa gawain naitataboy dahil sa
mga ginagawa rin ng mga nasa sa loob ng simbahan. Gaya po na Opo. nangyayari dito sa amin. Opo. Marami na po nakakaranas. Maraming Opo. dahilan, pero wala pong dahilan. Dapat po talaga kung sabi nga po, lagi talaga ang focus natin sa Panginoon. Ano man ang gagawin po natin sa Kanya. Dahil talaga pong ang pagpapala at ang buhay po natin nasa Kanya. Opo. Sa karanasan ko po noon, pag po may, sabi nga po ng kumpare ko, nakakatakot po daw akong kaaway. Dahil marami po akong nagagayat po sa akin sa trabaho. Active po ako. Kasi po, pilit pong isinasabuhay yung pong ipakilala ang Panginoon Diyos, hindi lamang po sa pamamagitan ng salita, hindi sa gawa. Dahil sa amin po, uso-uso po yung nakawan, pinipigilan ko po yun, sinasabihan ko po sila. At marami po sa akin naggagalit at talaga pong yung hanggang sa puntong gusto pong sirain pati po sa pamilya ko. Sabi ko po na kumpare ko, yung mga taong bumangga sa akin, lahat mga na-disgrasya. Sabi ko, hindi ko pinagdadasal yung mga tao na yun na abutin nila yung gano'n. Pero pag ako naman po nag-iisip na masama sa aking kapwa o hindi maganda, antimano po talagang dumarating po sa akin yung kung hindi po ako mapatid, hindi ko po makagat yung dila ko, magsasalita ako ng nangyayari po sa akin. Kaya sabi ko talagang pagka po talagang guided tayo ng Panginoon Diyos, talagang hindi kanya pababayaan. Napaka-powerful po ng yung okay, Jesus ko, patawarin po kami sa masala. Tapos mo kami sa apoy ng impyerno. Nangyari po sa akin yan nung pong hindi po rin ako makapaniwala na napainuhod po ako sa mga kasamahan ko na mag-beer house hanggang sa pinilit po nila akong magkama ng babae. Pero siguro po sa dala na rin po na nakainom at talaga pong napainuhod din po ako, birthday ko po nun. Pero totoo po pala yun, yung mga nababasa na kwento, hindi po pala kwento yun na istorya ng mga kadalasan ng mga nasa sandak na kababaihan sa ganun pa. Kanya-kanya po karanasan na akala natin hindi po totoo sa totoong buhay. Dumating na po sa puntong lagi po kasi ako dalang rosaryo. Hawak ko po yung rosaryo. Sabi ko, Panginoon Jesus, mahal na ina, iligtas mo ako sa impyernong lugar pong ito. Talaga pong nagliwanag po yung buong, tingin ko po nagliwanag po yung buong kapaligiran ko. Tapos yung lahat po nung nainom ko na alak, ipinawis ko po lahat po yun. Tapos po sinabi ko po dito sa babae, sorry, hindi ko kaya talaga. Bis ka na at yun lang. Tapos laki pasasalamat ko po nun. At sa biyaya din po ng Diyos, yung pong gabing pong yun, sinabi ko rin po kay Mrs. yun. Siyempre po, wala naman po, hindi naman po sino pong babae matutuwa po nun. Sabi ko, sabihin ako sa iyo, mayroon akong, alam kong magagalit ka, di ka matutuwa. Pero pinupuri ko ang Diyos dahil nasubukan ko kung gano'n siya sa buhay natin, sa buhay ko. Kung gano'n niya ako pinapatumahin ginagawa yan. Yun po yun, sabi ko, pangit na balita, pero napakasarap sa pakiramdam po na mula po na sabi ko, kinakaharap po talaga din ang pagsubok, pero kailangan po talaga lagi po tayo kasama natin ng Panginoon, lagi po baon po natin yung panalangin lamang po. Salamat, brother. Thank you. Purihin ang Panginoon sa karanasan mo, Brother Alvin. Purihin. The name of God, the name of Mary is powerful. Thank you, Lord. Thank you. Oo. Yung panalangin niya, pag may narinig kayo, may nakikita, Diyos ko po, patawarin mo kami. Napakagandang prayer po yung Brother Alvin. Tapos bago matulog, at tinataas po natin ang ating sarili at ating pamilya at mga mahati sa buhay na mamatay man tayo, na kay Lord tayo. Praise God, no? Ito po siya, power, ito yung reading na to, the name of Jesus, no? Holy name, powerful name. Siguro yun po may share ko. Holy name, powerful name. Si Jesus, no? Bishop, meron akong walking body.
si Opo. Doc. Di, kanina, ako ho kasi 4 na ikot, siya 3 ikot. Nung magpapaalam na siya, hinukot ko yung bracelet ko. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, magro-rosaryo ko kasi pag nagwo-walking ako, nagro-rosaryo po ako. Ang Oo. sabi niya sa akin, Jess, sabi niya, yan ang hindi ako marunong. Parang nabigla ako kasi Oo. nakita siya ni husband eh. Sabi Oo. ko, hindi nga, hindi ka marunong mag-grocery. Sabi niya, hindi. Parang sa sulok ng utak ko, sabi ko, uy, may mission ako. Praise God, oh. Oo. Oo. Maganda, oh. Kaya ng Mag-improve ka. usapan. Oh, magturo tayo ng rosaryo, oh. Oo. Siguro mamaya, padala ko sa ating chat group yung ginagawa po namin para paano magturo ng rosaryo sa mga hindi mag-rosaryo. Ay, sige po, sige po. Padala ko po mamaya, no? Sige. Ano pa po? Wala na po ba? Nandiyan pa si Bishop dito, mag-share naman siya. Oo. Si Bishop Lito. Bishop, yung Oo. Nandiyan po siya, wala. baka po wala. Ano po, Oo. duktong ko lang po dun sa sinabi nyo na maalis sa Katoliko dahil may ino-offer daw Mm. nga kapit sa Patalin. Nung nandun ho ako sa Malabon nung nakaraang panahon, nakaraang araw, may lumapit kay nanay na membro siya ng isang sekta, isang kulto. Kadiretsahan salita, isang kulto. Humingi siya ng pera. Sabi ko, wala namang maabot si nanay. Tapos nung umalis, sabi ko, nay, sino yun? Sabi niya, nakakaawa yan. Napakabait na anak, yung ina nasa ospital. Sabi ko, bakit hindi ka humingi ng tulong doon sa religion nyo? Oo. Hindi raw ho ako pwedeng tulungan kasi hindi naman daw ho ako nagbibigay na ikapu. Naku. Kaya sabi ko, ang gara. Ganun pala, hindi porke membro ka, pag hindi ka Oo. naman nagbibigay na ikapu, hindi ka rin tutulungan. Oo. Ang gara, sabi ko. Yun lang po. Na-share ko Oo, lang. totoo yan, no? Oo. Panalangin natin mga marami may sakit ngayon dahil problema yung yung magastos, magkasakit ngayon. Hindi katulad sa first world, delivery po lahat yan, no? Sa atin, iba po naging sistema ng ating gobyerno. Kaya panalangin natin mga may sakit, no? At sana yung panalangin natin gobyerno rin ah, hindi pa gawin para sa mga may sakit. O pag ginagawa naman, yun lang parang hindi sapat, kulang o. So Kanina ipanalangin. nga po, Bishop, Oo. nagpa-teleconsult po yung apo ko. Yun Oo. sa St. Luke's, yung po doktora sa, ano po yun sa mga bata. Na ibanggit niya nga po kanina na tumataas po daw yung kaso ng COVID ngayon sa St. Luke's. Hmm? Nasa hospital pa po. Nasa NCH naman po yung anak ko. Sabi niya, kinakamusta niya. Kamusta ba dyan sa NCH? Dito sa St. Luke's, tumataas yung kaso ng COVID. Kaya po, Hmm? ingat po tayo. Talaga po, Sa po Singapore nga na po yung Singapore, no? Endemic naman ang tawag nila dahil dun para sa kanila. Dahil Oo. nagpapabaksin mo uli yung mga senior karamihan dahil kalat na naman daw. Oo. Kaya ingat po tayo. Palagi. Oo. No? Tama. Oo. Bishop, pwede na po tayong closing prayer kung wala Sige na po. po. Oo. So itaas po natin si Ate Baby, si Sister Lynn, Sister Vicky, si Brother John, si Brother Alvin, si Bishop ito, ang Armor of Faith Prayer Group, ang San Martin de Porres Church, ang Christ Family Prayer Group, ang mga may sakit po sa ating lahat, sa mga naguluksa, sa mga pamilya at mga parishioners ni Father Jesse, Sister Jessica, ang pamilya mo, Sister Kite, lahat-lahat po na Panginoon, tiyataas po namin sa kabanal-banalan ng iyong pangalan and the power of your name, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon may sakit at lumaramay po ulit ang COVID. Panginoon, tulungan niyo po kami. Nahihirapan po ang iyong bayan. Maraming salamat, Panginoon. Sige pa.
Sige po, closing prayers. Wala na po. Okay na po. May babasahin po kayo. Wala na. Wala na po. Sige. The Lord be with you. And with your spirit. The healing name of Jesus be upon you and all your loved ones and for our country. In the name of the Father and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. Thank you. Purihin ng Panginoon.